Monica POV. Hi, Monica. Pwedeng makuha ang number mo? Nauutol na tanong ng schoolmate kong lalaki, habang sinusundan ako papasok sa gate ng paaralan. Ngumiti ako ng matamis habang yakap-yakap ang mga libro sa aking kamay, tuloy-tuloy lamang ang lakad, pero kahit ganoon ay hindi pa rin sila nagpaawat. Sinundan pa rin nila ako. Sure, sinabi ko na agad ang number ko, na agad-agad naman itong sinulat sa kanyang palad, habang nanginginig pa at halos hindi mapigilan ang pagkagat ng lobby. Monica, ang ganda mo talaga. Birthday nga pala ng pinsan kong si Rex sa Sabado. Punta ka, ha? Invite naman ng isa. Boys flocked to me, as soon as I entered our school's gate. Ngumiti naman ako at pinaubaya ang bag, at mga libro ko na gusto nilang dalhin para sakin. Halos mag-agawan pa nga sila roon. Sure, saan ba iyan? Simpleng sagot ko, habang tuloy-tuloy sa paglalakad, sinasagot ang mga tanong na naririnig ko. Sa bahay lang nila. I'm sure you'll have fun there. Napapangiti nitong sagot. Napailing-iling ang ilang grupo ng girls, na nakatingin sakin mula sa malayo, iniikot ang mga mata nila sa iritasyon at pagkadisgusto. Hindi ko naman iyon pinansin, at agad na nilapitan ang kaibigan kong si Jane na naghihintay na. Tingnan mo ang mga mata ng schoolmates nating girls, kulang na lang mahulog sa pag-ikot ang eyeballs nila. Sabay tawa ni Jane, habang patungo na kami sa classroom. Nasa unang taon na kami ng senior high school. I'm now 17, at 2 taon ang matuling lumipas, mula noong huling bakasyon ko sa El Amadeo, when I was 15. The last time that I talked to Darius Escudero, was when I came with him in Batangas. Hindi na muli pang naulit. I stopped communicating with them, when our family left El Amadeo. At talagang pinasadya ko, na huwag na akong babalitaan patungkol sa mga Escudero. Masyadong maliit ang mundo ng dalawang pamilya, kaya naman kahit na medyo labag sa loob ko, ay napilitan na rin akong putulin na ang koneksyon ko kina Kuya Shiloh, Kuya Caleb, at Kuya Kilian, nang sa gayon, ay hindi na muli pang mag-cross ang mga landas namin ng mga Escudero. Maging sa kanila ay wala na rin akong natanggap pang balita. Sa 2 taong lumipas, ay napakabilis ng mga pagbabago ko. A lot happened in the past 2 years yet they felt very slow. Kahit si Daddy ay gulong-gulo kung ano pa ang gagawin niya sakin, dahil maging siya ay nahihirapan na rin sa kanyang sarili, pagtapos ay dumadagdag pa ako sa kanyang mga isipin. Hindi ko naman mapigilan. Kahit ako ay hindi rin alam ang gagawin sa sarili ko. I settled for a messy life, because this is the only way I can survive. Dahil kapag tahimik ang lahat, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang aking emosyon. That's why I wanted it messy, playful, exciting, and maybe this is who I really am. I always run from my problems, and I never want to face them. I am a coward who finds comfort in chaos. Nakakatawang ngunit iyon ang totoo. Muling lumapit sa akin si Jane. Sinabayan niya na ako sa paglalakad. Ikaw naman kasi, Monica. Bakit hinahayaan mo itong mga asungot na ito, na sunod ng sunod sa'yo? Nilang nasaad niya, habang iniirapan ng mga lalaking nakasunod sa amin, na halos pinag-aagawan pa rin ang mga gamit ko. They're just nice to bring my things. Kung may problema ang mga babae roon, edi ipabuhat din nila ang bag nila. Walang pakialam na sabi ko, sabay lagay ng lollipop sa aking bibig. Nilingan ko ang boys, at ngumiti. Para naman silang mga nakakita ng anghel. Enough with that, boys. I can bring my bag now. Thank you, sabi ko na sinunod naman nila. Sa Sabado, Monica, looking forward to you and your friends. Sure, sweetheart, sagot ko at matamis na ngumiti. Halos mabaliw naman ang mga ito sa hiyawan. Jane just shook her head, finding it funny. Kinindatan ko naman siya habang napapangisi, at nagpatuloy na sa aming classroom. Noong break time ay tumambay kami sa bleacher sa soccer field, para panoorin ang crush ni Jane na isa sa mga soccer players. Panay ang kanyang ngiti, at tili sa tuwing sumisipa ito sa bola, at nakakascore. Akala mo naman ay girlfriend kung makasupport. Nahuli ko ang kaibigan na napapahadjejek, sa tuwing inaangat ng crush niyang player ang soccer jersey nito, para panasan ang tumatagaktak na pawis, dahilan para sumilip ang katawan nito.
Hinayaan ko na lamang siya, at napayuko muli sa aking sinusulat, halos walang pakialam sa mga soccer players. Ano ka ba naman, Monica? Nerd na playgirl, dadulati, ha? Pang-aalas ka ni Jane, dahil sa ginagawa ko. Hindi ko na siya masyadong pinansin, at tinutok lamang ang atensyon sa aking inaaral. Hindi ko naman ito ginagawa, dahil sobrang sipag ko, I'm just doing it out of boredom, at para din wala akong oras na mag-isip. Close that book, Monica. Tingnan mo nga, kanina pa tingin ng tingin sa'yo si Joros. Pansinin mo naman siya, sabi ni Jane, at inagaw na sa akin ang notebook at libro. I sighed and glanced at the soccer field. Ayun, oh. Yung matangkad na maputi, bagay kayong dalawa, tukso ni Jane, kahit na hindi naman ako interesado sa sinasabi niya. 1 taon lang ang tanda niyan sa U. At alam mo ba, kalat sa soccer team, na lagi ka raw napapansin at tinitingnan ni Joros. Ang ganda-ganda mo raw kasi kapag dumaraan ka rito sa field. Ngising-ngisi si Jane, na tila tinutulak niya na talaga ako sa lalaking iyon. Nasaan ba? Wala akong makita, saad ko lang at binawi sa kanya ang aking notebook. Iyan ang problema sa'yo. You always act like you're down to play with boys. Pero kapag nandyan na talaga ay tiklop ka naman. Ngumuso si Jane. I rolled my eyes heavenward. Hay, nako, kaya nagagalit sa you sina Katrina, lalo na at crush niya, yang si Joros. Dahil sa kanyang sinabi ay napaangat ang kilay ko. Katrina, that annoying girl from the other section. Talaga. Bigla akong nagka-interes noong sabihin niya na may gusto si Katrina, sa lalaking tinutukoy niya. That annoying girl, na laging nagpapakalat ng kung ano-anong tungkol sakin. Napailing-iling si Jane, nananaway agad ang mga mata sakin. Alam ko ang iniisip mo, Monica. Huwag mo nang kalabanin pa si Katrina. Huwag ka nang sumangkat pa sa gulo, dahil talagang malapit ka nang ma-expel. Kaunti na lang ay mapapatalsik ka na rito sa school. Hindi ko pinansin ang mga sinabi niya. Agad kong nilingon ang soccer field, at hinanap ang sinasabi niyang Joros. Hindi naman ako nahirapan, dahil agad kong nakita yung sinasabi niyang matangkad na maputi. Nakatingin kasi ito sa direksyon namin, at dahil hindi naman kami ganoon kalayo mula sa kanilang pwesto, nakita ko ang kanyang pagkindat. Pagtapos ay ngumisi ito, at tumakbo na habang inaasar ng kanilang mga ka-team. Oh, gosh! React ni Jane, na nakita rin ang ginawa ng sinasabi niyang Joros. Nilingan ko ang kaibigan sa aking table. Pagtapos ay ngumisi ako sa kanya, Joros, ha? Paulit-ulit na ganoon ang nangyari sa buhay ko. School and parties became my lifestyle. Ilang ulit na rin akong sinasabihan ni Daddy, na magbakasyon sa El Amadeo, but I refused. Noong una ay kung ano-anong dahilan pa ang sinasabi ko, pero sa huli, mukhang naintindihan na lang din ni Dad, na mayroong mas malalim na dahilan, kung bakit ayaw ko nang bumalik pa roon higit sa pagkamatay ni Mommy. Umuwi ako sa bahay isang hapon, at tinanong ang aming mayordoma, kung kumain na ba si Dad ngayong araw. Hindi pa, Monica, naroon lang sa kanyang opisina ang Don, at marami raw tinatrabaho. Mukhang abalang-abala ang daddy mo, sa mga problema sa main office ng hotel, sabi ni Nay Adora. Napabuntong hininga ako, ibinaba ko ang aking bag, at nagtungo kami sa kusina. Ako na po ang magdadala, sabi ko. Dala ang tray na puno ng pagkain, na dapat kanina niya panakain, ay tumulak na ako patungo sa opisina ni Dad. I knocked but no one answered me. Pagpasok ay naabutan ko si Dad na nakaharap sa bintana, at hawak-hawak ang litrato nila ni Mommy. Mukhang hindi niya narinig ang katok o ang pagtawag ko, dahil sa malalim na pag-iisip. Dad! Tawag kong muli. Doon lang siya natauhan, at lumingon sa pinto. Malaki na ang ipinayat ni Dad, since the last time we went to El Amadeo. His health has been declining, too. Bihira na lamang din siyang ngumiti, o kahit na makausap. Madalas ay narito lang siya sa kanyang opisina sa bahay, o kaya sa main office ng Pimentel dito sa Maynila. Simula nang mapagpasyahan ni Dad na manatili na kami rito sa Maynila, hindi na rin niya pinilit pa na bumalik kami sa El Amadeo, o kahit na bumisita man lang. I don't know what happened in our mansion. Ang sabi ni Dad ay huwag ko na iyong intindihin pa, at siya na ang bahala rito.
Akala ko nga ay ibinenta niya na ang bahay, pati na rin ang lupain. Hindi man iyon ganoon kalaki katulad ng pagmamay-ari ng mga Escudero, kahit papaano ay malaking pera din ang makukuha namin dito. Hindi na kayo kumakain ng maayos, Dad. Baka magkasakit na kayo niyan, saad ko, at nilapag ang pagkain sa mesa. Dad smiled but it looked very forced. Naupo siya sa kanyang swivel chair, at ni hindi man lang binitawan ang litrato ni Mommy, na nasa picture frame. Muling bumigat ang aking dibdib. Sa aming dalawa ni Dad, simula nang mamatay si Mommy, ay tila ako pa ang umaalalay sa kanya. He has never been the same, since Mom died in El Amadeo 2 years ago. Kahit ako ay nabigla sa nangyari. Lahat kami, maging ang mga Escudero ay nagulantang. No one saw it coming aside from Dad. Hindi pa nagtatagal matapos ang pagsama ko kay Darius sa Batangas, binawian ng buhay si Mommy. She's been sick for 3 years, pero wala siyang pinagsabihan ni isa man. Kahit si Dad ay last year lamang nalaman ang nangyari, dahil sadya itong tinago ni Mommy. My mother is a strong woman. Siya ang tipo na hindi madalas magpakita ng kahinaan. Ni hindi ko nakita na may iniinda siyang sakit. Ganoon ba talaga ako kabisi, sa nararamdaman ko para kay Darius, na isinantabi ko ang lahat, at ibinigay ko sa kanya ang lahat ng aking atensyon. Hindi pa nga ako nakaka-move on, mula sa pagkabigo sa pagtatapat ko kay Darius, sumunod naman ang sakit at bigat ng pagkamatay ni Mommy, na ni minsan ay hindi sumagi sa aking isip. Siguro isa ito sa mga rason ng sinasabi nilang malaking pagbabago ko. Monica, where are you going this vacation? Tanong ni Dad habang nagsisimula ng kumain. Alam kong katulad ko, lumalaban din siya sa kabila ng pagpanaw ni Mommy. Para sa Kim. Para sa aming dalawa, at sa mga naiwan ng aking ina. At kaya pala gusto ni Mommy L, na tuwing bakasyon ay magpunta kami sa El Amadeo, because she doesn't know, kung kailan ang posibleng huling punta niya sa kinalakihang lugar. I was so guilty remembering all the times, that I hated Mom for it. Dahil lahat na lamang ng mga kaibigan at kaklase ko, ay sa magagandang bansa nagpupunta, tapos siya ay pinipilit ang El Amadeo. But now that she's gone, and our house feels very empty, tila ba hinahanap-hanap ko ang kanyang presensya, na kahit muli niya kaming yayain ni Daddy sa El Amadeo, ay hindi na ako muli pang magrereklamo kahit kailan. Wala akong balak umalis para sa bakasyon, Dad. I'll stay here in Manila, I answered. Ayaw mo ba talaga na bumisita sa El Amadeo? You know you can visit there, kahit na ikaw lamang mag-isa. Nais ka nang makita ng Tita Michelle at Tito Dante mo, sabi ni Dad pero umiling lamang ako. Hindi na, Dad. Mabilis lang naman ang bakasyon, at nalalapit na ulit ang enrollment. Tumango na lamang si Daddy. Nangumusta nga pala sa iyo ang Kuya Darius mo. You haven't called him in the past years. Napalunok ako sa kanyang sinabi. Tila namigat ang talukap ng aking mga mata. No, Dad. Ano bang nangyari sa Batangas, Hiha? Kahit sa Mommy mo ay hindi mo nasabi kung anong nangyari, at kung bakit umiiyak ka, noong hinatid ka ng Kuya Darius mo papauwi noon sa Batangas. Yumuko ako. Bitterness ran down my throat. Hindi na mahalaga iyon, at ayaw ko nang balikan pa. Ang nakaraan ay mananatiling nakaraan na lamang. Wala iyon, Dad. Maybe I just outgrew the friendships I had made with the Escuderos. Ngunit sa totoo lang, ang nangyari sa Batangas, ay isang pakiramdam na hindi ko na gustong balikan pang muli. It feels childish to me. It only brought me embarrassment and made me shallow. And I hate it. I hate it so much. At ngayong malayo na kami, at hindi na muli pang nagtatagpo ang landas, unti-unti ko na rin siyang nakakalimutan. One day I'll wake up, and I know I'll be over Darius. Inilipat ko ang telepono sa aking tainga, habang nakatanaw sa bintana ng kwartong tinutuluyan ko rito sa mansyon. Nakapantulog na ako kahit na medyo maaga pa naman. Wala akong masyadong ginawa ngayong araw, dahil pakiramdam ko ay napagod ako buong araw kahapon, dahil sa nangyari sa una kong meeting, kasama ang board members ng aming hotel. Dumagdag pa ang kemi na iyon. Kaya naman pinili ko na mag-rest day ngayong araw, at maglagi lang dito sa mansyon.
Hinatid nga ako ni Darius galing sa Tullier, patungo rito kahapon. Buong gabi tuloy pagtapos yun, ay hindi na naman ako makatulog sa pag-iisip sa kanyang mga sinabi. Bumuntong hininga na lamang ako, at noong sa wakas ay may sumagot na sa kabilang linya, nagsalita na ako. Hello, Attorney Panipig. Good evening, Miss Monica. You called. Pagsagot ni Attorney Diaz, she's our private lawyer. Yes, Attorney. I want to ask about something, that's why I called, agad kong sinabi. Pinag-cross ko ang aking mga braso, bahagyang nilamog dahil sa suot na satin sleepwear, na kulay champagne wine, spaghetti strap camisole, at isang maikling shorts na kapares nito. Dinante ko ang aking kamay sa pasimano ng bintana, mas dinadama ang panghapong hangin. What is it, Miss Monica? Hindi na ako magpapaligoy pa, Attorney Diaz. Gusto kong malaman kung ano ang rason, kung bakit ipinadala ako rito sa El Amadeo ni Daddy. All of a sudden. Tanong ko ng diretsahan. All of a sudden. What do you mean, Miss Monica? As far as I know, Mr. Pimentel gave you a month. My eyes rolled heavenwards. 1 month isn't enough, Attorney. I can't do this. Please, can you help me? Kailangan kong malaman. Hindi sapat ang mga natanggap kong impormasyon kay Daddy, at sigurado akong may hindi siya sinasabi sa akin. Nararamdaman ko. Bakit biglaan ito, hindi ba? Iyon lang naman po ang tanong ko, Attorney. What is the real reason that I am sent to manage this hotel at 18? Tanong ko, as if my father's gone, then I'd understand na sobrang kailangan na ako. But that's not the case, Attorney. So, tell me, ano ang rason? Pamimilit ko sa aming attorney. Is this stated in my mother's will? Iyon ba? No, Miss Monica, walang kinalaman ang will ng iyong ina sa bagay na ito. Kung ganoon ay ano, Attorney? Dahil kahit ako, ay nakikita ang punto ni Miss Kemi Hernandez. I am not fit for the position. Ano ba ang magagawa ko para sa hotel? I am not capable for it yet. Miss Monica, naniniwala akong hindi yan ipagkakatiwala sa iyo ng iyong ama, kung hindi mo kaya. Siguradong nakita niya agad ang iyong potensyal, lalo na kung seseryosohin mo ang binibigay niya sa iyo. Tumikim pa si Attorney Diaz. Medyo natahimik tuloy ako nang dahil doon. But still, natitiyak kung may mas malalim pang rason para sa bagay na ito. May itinatago ba si Dad mula sa akin? May pag-aalala ko ng tanong. Pakiramdam ko ay traumatized na ako sa pagkamatay ni Mommy 3 years ago. Mayroon pala siyang inililihim sa amin. Sa pagkakataong ito, hindi na ako makakapayag na wala ang atensyon ko sa kalagayan ni Daddy. Kailangan kong mabantayan ang mga ginagawa niya, ang kalusugan niya. Siya na lang ang tanging pamilya na mayroon ako. Hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko kung pati si Daddy ay iwan ako. Ang huling sinabi sa akin ni Mr. Pimentel ay mahalagang makapagsimula ka ng matuto sa pagpapatakbo sa inyong kumpanya. But he's not pressuring you, Miss Monica. At talagang malaki ang paniniwala ng iyong ama sa kakayahan mo. Napahilot na lamang ako sa aking noo. Okay, alright. Thank you, Attorney. I'll call you again soon. Binaba ko na ang tawag dahil wala rin naman akong mapapala. Napatitig na lang ako sa malawak na lupain na natatanaw ko mula rito sa kwartong ito, at pagkatapos ay nangunot ang aking noo noong may humantong pamilyar na sasakyan sa tapat ng aming gate. Napaawang ang mga lobby ko nang makita kung sino ang bumaba rito pagkatigil. Walang iba kundi si Darius. What the? Anong ginagawa niya rito? Nakita ko ang paglabas ni Alda para salubungin si Darius. Doon ko lang napagtanto na ang dalang sasakyan ni Darius ay walang iba kundi ang sasakyan ko na pinagawa ko roon sa Tullier. Hindi ko malaman kung bababa rin ba ako, o pagmamasdan na lamang siyang kausapin si Alda, at maghintay hanggang makaalis siya. Napahawak na lang tuloy ako sa pasimano ng bintana, hanggang sa umangat ang tingin ni Darius dito sa aking kinaroroonan. Napalunok ako, pakiramdam ko ay nanuyo ang aking lalamunan. Napaiwas agad ako ng tingin, at binalik ang telepono sa aking tainga, kahit wala na akong kausap, para magpanggap na busy. Muli siyang may sinabi kay Alda,
kaya naman kinuha ko na ang pagkakataon na iyon, na isara ang bintana para makapagtago, pero hindi ko inaasahan ang sunod na nangyari. Bigla na lang kasing namatay ang ilaw rito sa kwarto, dahilan para mapatil ako. Sinakop ng dilim ang buong kwarto. Pakiramdam ko ay tumakas ang aking kaluluwa, mula sa katawan ko dahil sa biglaang pagpundi ng ilaw. Nasira na yata ng tuluyan. Pakiramdam ko ay nagising ko lahat ng panggabing ibon ng El Amadeo, sa lakas ng tili ko, pero wala akong pakialam. I shrieked and almost stormed out of the room. Señorita, nagpanik din na tawag ni Alda, at pumanhik dito sa taas kasama na si Darius. Putlang-putla ako dahil sa biglang pagkasira ng ilaw, sa kwartong tinutuluyan ko rito sa mansyon. My God, Alda, bakit ganito ang mga ilaw natin? Galit kong pagtatanong, dahil sa sobrang takot at pagkapahiya na rin. Paano ba naman, umakyat si Darius dito sa taas? At mukhang nabulabog ko rin sila sa aking tili. Anong nangyari? Tanong ni Darius. Kahit na madilim ay agad akong natense sa kanyang presensya. Just by knowing that he's here. In our house. Pumasok siya sa kwarto, at pumindot sa switch. Kahit nakailang click iyon, ay hindi na muling bumukas pa ang ilaw. Nasira na talaga. Pasensya na, Señorita. Hindi pa rin kasi dumarating, iyong magkakabit ng ilaw rito sa kwarto niyo, sabi ni Alda, sabay turo sa kabilang kwarto na siyang room ko. Sino ba iyon? Tauhan ba natin? Tell him he's fired. Marahas kong sinabi. Nariyan ba? Ako na ang maglalagay, sabi ni Darius. Nagsindi na rin si Alda ng gasera, at binigyan ako ng flashlight. Nanginginig pa rin ako sa takot. Bigla ba namang namatay ang ilaw, na akala mo ay nag-collapse ang ceiling namin? Sige, Darius. Sandali lamang at kukunin ko sa ibaba, sabi ni Alda, at iniwan kami ni Darius dito sa taas. Labis-labis na ang inis na nararamdaman ko. Akin na ang flashlight, Monica, matamang sabi ni Darius. Inabot ko naman iyon sa kanya. Naglakad na siya patungo roon sa kwarto ko. Agad-agad naman akong sumunod sa likod niya, na takot mag-isa. Pakiramdam ko ay may hahablot sa akin mula sa dilim. Muntik pa tuloy akong bumunggo, sa matipunong katawan niya. Tinutok ni Darius ang flashlight sa sirang ilaw. Huminga ako ng malalim. You know how to do that, too? Mapait kong tanong. Wala bang bagay na hindi niya alam? Yeah, hindi naman mahirap, sagot ni Darius. Niyakap ko na lamang ang mga siko ko, habang hinihintay na magkaliwanag na rito sa itaas. Halos lahat sa kwarto ay may diferensya ang mga ilaw. Ano nga pala ang ginagawa mo rito? Tanong ko out of awkwardness, na mukha ako lang naman ang nakakaramdam. I brought your car. Lunes bukas kaya naisip kong gagamitin mo agad iyon, kaya dinala ko na, sagot ni Darius. Natigilan naman ako, at sa huli ay napatikhim na lamang. Yeah, right. I'll go to work tomorrow, napapabuntong hiningang sabi ko. Darius chuckled a bit. Ang dilim pa rin, at hindi ko man lang siya makita ng malinaw, but the sound of his smirk still made my heart skip. You sound like you're not happy, ha? Panipik. Well, because I'm really not happy. Lalo pa at may punto naman talaga ang isang board member namin doon sa sinabi niya, wala sa sariling usual ko, nang maalala na naman ang Kemina, yun. Board member, the chief financial officer, Darius. She said it's very risky to trust me with the president position, malalim ang paghingang saad ko. Hindi agad sumagot si Darius. Dahil sa dilim ay hindi ko masyadong makita ang kanyang ekspresyon. Talaga, sinabi niya iyon. Mahina at marahang usual niya. Tumango ako. Mabuti na lamang at bumalik na rin si Alda, dala-dala ang mga bagong ilaw, at mga kailangan sa pagkabit nito sa kwarto ko. Muli na naman siyang bumaba pagkatapos. Para mabilis ay wala na akong choice. Hindi na ako nag-inarte pa, at ako na ang naghawak ng flashlight, habang abala si Darius para magkailaw na itong kwarto ko. Nangangalay na ako sa paghawak sa flashlight. At habang kinakabit niya iyon, at nakaangat ang flashlight ko sa kanya, halos mapalunok ako habang napagmamasdan siya, kahit hindi ko man sadyain. His hair is slightly messy. He looks very handsome. I hate him until now, pero hindi talaga maitatanggi, he's devastatingly attractive.
Ni hindi man lang yata nabawasan ang kanyang kagwapuhan at kakisigan, simula pa noon. Nagtriple pa yata. How old is he now? 25. May problema siguro ako sa mata, kung hindi man lang ako magwapuhan sa kanya. Hindi ko tuloy na malayan, na inuutusan niya na pala ako na itutok ng maayos ang flashlight. Dahil hindi ko narinig ay napatingin siya sakin, tumama tuloy ng bahagya ang flashlight sa kanyang mga mata, at medyo nasilaw siya rito. Monica, are you trying to blind me? Tanong ni Darius, as he licks his lower lip and avoid the flashlight. Why, he's still hot no matter what he does. Napalunok ako at agad na binalik iyon sa dapat tutukan. Sorry, nakakangalay. Palusot ko na lamang. Hawakan mong maigi. Grabe ka pa naman kung makatili sa dilim, aniya at nang isi. Umirap na lamang ako, nangasar pa talaga. Ilang sandali lamang, at bumukas na rin ang ilaw. Naayos niya agad. Sa wakas, may maayos na ilaw na ang kwarto ko. At talagang si Darius pa ang nagkabit, ayos na. You can sleep in this room tonight. Ako na rin ang gagawa ng nasa kabila, sabi ni Darius, na tinutukoy iyong ilaw sa kabilang kwarto, na pinagtitili ko kanina, habang abala pa rin sa pag-check doon sa law. Okay, thank you, sabi ko at pinatay na ang flashlight, dahil mayroon ng ilaw at lumiwanag na ang buong kwarto. At sa susunod, napaangat ang tingin ko kay Darius, noong tumigil siya sa pagsasalita. Nakita kong nakatingin siya sa akin, at halos natitigilan. Napatingin tuloy ako sa aking sarili, at napagtanto ang suot kong satin camisole, at shorts na madalas kong pantulog. Napalunok ako. When I looked back at Darius, nakita ko ang pag-iiwas niya ng tingin, kahit nahuli ko na ang mga mata niyang napatingin sa katawan ko, kahit hindi sinasadya. Mukhang nagulat siya sa pagbubukas ng ilaw, at hindi niya inasahan na iyon ang madadatnan niyang suot ko. Thanks, Darius. Makakapagpahinga na ako, nauutol kong sinabi. Tumango lang si Darius, hindi na naituloy ang sanay sasabihin. Lumabas na rin siya sa aking kwarto. Good night, Monica, tanging sambit niya't lumisan na, habang ako'y halos lumubog na lang sa kahihiyan. At dito na po nagtatapos, ang ika-9 na kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.